Kaya yung kapanatagan, resulta yung ginawa mo. Ngayon, ang mga pinag-aaralan natin, ang kapatid na Rodel, ay nagbibigay sa atin sa tulong ng Diyos ng malawak na pananaw kung paano natin magagawa. Kaya nga, nag-uusapan natin, ganito ka ba? Ganito ka ba? O, paano mo nasabi? Ginawa mo ba to? Ginawa mo ba yun? Paano mo nasabi? Di kailangan ng confirmation, kapatid na Rodel. At dito sa mga pinag-aaralan natin, so far, ano yung mga nasusundan mo na kailangan natin sundan din at i-confirm sa ating mga sarili. Ako natutuwa kasi nadidinig ko sa mga kapatid. Gaya na pagka meron silang mga pahayag doon sa ating MCGI Cares o mga sama-sama nating pagtutulong-tulong ng paggawa. Nakakarinig ako sa kanila na doon sa mga sinasabi nila, alam ko yun ay confirmation, kapatid na Rodel. Kaya na kailangan may awareness tayo na ito, confirmation ito. Yun ay mapapatotohanan mo sa sarili mo dahil nako-confirm mo yung mga ginagawa mo, nagagawa mo nga siya doon sa paraan na gusto ng Diyos at doon sa itinuturo ng katwiran ng Diyos na mayroong batayan doon sa mga aral kasi na kinatututo natin, natututo tayo na nasa katwiran nga yung natutunan ko. Dahil, di ba yung pinag-aralan natin yung sa Press 16 ng sulat ni Pablo kay Timoteo na kung lahat ng mga kasulatan na pinasiya ng Diyos, mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsarsala, sa pagsaway, ay katututo na nasa katwiran. Ito ang natutunan ko, nasa katwiran. Ito ang ginagawa ko, nasa katwiran nga ito. Ito nga yung ayon doon sa kung paano ibig ng Diyos sa ating magawa. So far, kapatid na Rodel, sige, unti-untiin natin doon sa mga recent natin na pinag-uusapan. Ano ba ang nusundan natin ngayon, Ra? Ito po sa ating mga napakinggan, kuya, sa nakalipas natin mga pag-aaral. Ito pong paglakad, paghahasik, ay mga bagay po ito ng aral ng Diyos na naunawaan po natin, kuya, na ang pagdadalhan sa atin nito ng paghahasik upang umani, ng paglakad upang makarating ka sa dapat mong mapuntahan. Yung daan na lalakaran mo, direksyon yun para ka po makarating doon sa buhay na walang hanggan din. Yung paghahasik naman ay para ka din naman umani ng buhay na walang hanggan. At pagdating po doon sa paghahasik ng ukol sa Espiritu, huwag kang maghahasik ng sa iyong sariling naman. Lagi po meron siyang ka-opposite. May paghahasik ng sa sariling naman, may paghahasik ng sa Espiritu. Yung sa Espiritu, yun po yung paghahasik na ang aanihin mo doon, kung hindi ka mapapagod, hindi ka hihinto, ay may kapanahunan po kasi ng pag-aani na binabanggit doon. Which is, nag-i-imply din ito na hindi ka dapat tumigil. Hindi ka dapat isang beses lang gagawa, kundi magpapatuloy ka dahil may panahon ng pag-aani. Yun yung paggawa ng mabuti na sinasabi din ni Pablo, tayo mapagod sa paggawa ng mabuti dahil sa kapanahunan, aani tayo. Yung paglakad naman sa Espiritu, yun din po yung resulta nun dahil kung lalakad po tayo, mahuhulog lahat tayo sa paglakad doon sa mga daang inihanda ng Diyos na dapat natin lakaran. Ayun nga po yung mga mabubuting gawa.
Yung mabubuting gawa naman, yun naman yung resulta ng pagsunod mo sa utos. Lalakad ka din po sa utos. So doon din po pupunta yun. Lalakad tayo sa pag-ibig. Sabi ng Biblia. Kasi yung pag-ibig, isa yun sa mga pangunahing utos. Isang bagong utos, sabi ni Kristo, ibinibigay ko sa inyo, mag-ibigan kayo sa isa't isa, gaya ng kung paano inibig ko kayo. Kaya pag lumakad ka sa utos, dapat alam natin, ang pangunahing utos, pag-ibig. So, lalakad tayo sa pag-ibig na sinasabi po ng banal na kasulatan. Na ang lahat ng lulunduan po noon, paglakad kay Kristo. Para ka naman makalakad kay Kristo, kaya dapat kay Kristo ka. Namamalagi ka kay Kristo. At yun po, paglakad, paghahasik, dapat po ginagawa lahat yun sa pananampalataya. Dahil nung nakaraan natin na pag-aralan, makikipaglaban ka, dapat nasa pananampalataya ka. At pag nasa pananampalataya ka, andun sa iyo si Kristo. Paglakad ang pag-uusapan, lumakad ka din may pananampalataya dahil hindi pwedeng makalakad ka kay Kristo nang wala kang pananampalataya, wala ka kay Kristo. Hindi ka sumasampalataya. Dahil si Kristo, lalakaran mo, siya po yung pinauuwian ng kautusan sa ikatutuwid ng bawat sumasampalataya. Na ang gagawin mo yung gawang mabuti, yung pagsunod mo sa utos, na dapat ang kaaliwan ng isang lingkod ng Diyos, yung mga utos ng Panginoon. Pagka nilalakaran mo yung kaaliwan mo, habang lumalakad ka, naaaliw ka. At habang naaaliw ka, gusto mong lumakad ng lumakad. Kaya, kung talagang lumalakad tayo sa kautusan dahil sa pananampalataya, makakaramdam ka po talaga ng gusto mo pa na gumawa uli. Gusto mong ulitin uli, gusto mong ipagpatuloy uli. Hindi yung ginawa mo minsan, ayaw mo nang ulitin. Ibig sabihin, hindi ka nasiyahan sa paglakad mo. Kuya, hindi ko alam saan tayo papunta. Pero nakikita ko po sa, gaya sinasabi ng mga kapatid, naranasan nila yun, gusto nilang ulitin uli, nararamdaman nila. Tayo naman po naman, mga kapatid, ano po. Hindi naman dun sa larangan lang po na yun. Ano mang mabuti na ating ginawa sa pananampalataya, after yung gawin, paligaya ka. Pag gagawin ko uli yun, meron kang nararamdaman inside ng pagkatao mo na willing ka uli na gawin mo yun at alam na kasi kung anong pakiramdam ng paggawa ng mabuti. Kapatid na din. Diyan tayo ngayon mag-trace kasi nung nakaraan, pinag-aaralan nga natin doon sa sinasabi ni Pablo na inumpisahan natin yun nandun sa unang Thessalonica 4 at 1 na sinasabi ng kasulatan ayon sa inanggat ninyo sa amin kung paano kayo dapat magsinakad at magbigay lugod sa Diyos na gaya ng inyong paglakad upang kayo ay magsipanagana ng higit at higit. Kapatid na Rodel, ang dapat talaga makita sa atin yung pagsagana ng higit at higit. So, una sa lahat, dapat mong makita, kapatid na Rodel, na tumusulong kasi sumasagana ng higit at higit. Yung sinasabi mo nga, gusto mo pa no? Hindi ka naman pwedeng mag-prosper kung titigil ka na. No? Kung ayaw mo na after ng isang beses, ayaw mo na. Huwag natin kalimutan yung paglakad na nakapagbibigay ng lugod sa Diyos. Tingnan mo, no? Magpaparallel tayo, kapatid na Rodel. Paano pinakikita natin yan noong nakaraan, yung nandoon sa Losas na binasa natin sa unod, is kapatid na Rodel. Parallel mo yan doon sa 4 at 1. Na ang sinasabi, magsilakad tayo ng nararapat sa Panginoon. Sa buong ikalulugod niya.
pag lumalakad tayo, ang nararapat, yun ang ikinalulugod niya, kapatid natin. Opo. At kaya nga sinasabi na magsilakad at magbigay lugod sa Diyos. Paano kang makakalakad na nakakapagbigay ka ng lugod sa Diyos? Eh di, doon sa sinasabi na yun na sa buong ikalulugod niya, magsilakad tayo ng nararapat sa buong ikalulugod niya. Kaya, tinignan mo, no? Magsilakad at magbigay lugod sa Diyos. Ano kang makapagbibigay lugod sa Diyos? Kung lumalakad ka, ang nararapat sa Panginoon. Nakakadugtong, magsipangunga sa bawat gawang mabuti. Bakit ang kadugtong ay magsipangunga sa bawat gawang mabuti? Kasi yung gawang mabuti, yun ang paglakad na nararapat sa Panginoon. Bakit yun ang paglakad na nararapat sa Panginoon? Eh kasi yun yung daan na kanyang inihanda para lakaran. Diba? So, iparallel mo ngayon doon sa 2 at 10 ng Efeso. Makikita mo, no, kapatid na Rodel, ang daan na inihanda ng Diyos para lakaran ay yung mabubuting gawa. Paano ka dapat lalakad ngayon? Hindi lalakad ka doon sa inihanda na lakaran mo. Sino ang maganda? Ang Diyos. Eh, paano kang lalakad ng nararapat sa Panginoon, nararapat sa Diyos? Di lumakad ka doon sa daan na inihanda niyang lakaran mo. At pag doon ka lumalakad, makapagbibigay lugod ka sa Kanya. Malulugod siya sa iyo dahil lumalakad ka doon sa daan na inihanda niyang lakaran mo. Ito ba, Brad Rudel, malulugod ka ba? Naghanda ka ng naghanda. Halimbawa na lang, naghanda ka ng pagkain. Ito, handa mo, para kainin ni Brad Rudel, yung handa ko. Para kainin mo. Eh pagkatapos iba yung kinain mo. Palagay mo ba yung naghanda, malulugod ba yun, kapatid na Rodel, sa'yo? Na yung inihanda niya, ito inihanda niya, kung alin yung hindi niya inihanda, siya mong kinain. Kaya nga, kahit na lang, ikaw, subukan mo lang sa asawa mo, naganda yung asawa mo, luto, o ito, para kainin mo. Tapos pagdating ang kinain mo yung inihanda ng kapitbahay mo. Sarap na sarap pa kung sa inihanda ng kapitbahay mo. Hindi ka kaya nakatikim lang walang katapusan. Palagay mo kapatid na Rodel. Sige nga, ilagay mo nga sa practicality at realidad. Opo, kuya. Madali pong maintindihan niya. Kasi sa karanasan niya, hindi pinaghanda ka, hindi mo kinain, magkakaproblema ka. Kasi dapat kinakain mo na, dapat i-appreciate mo pa. Ganun po sa akin eh. Pag di mo ay na-appreciate, tatanungin ka eh. Masarap ba? Oo, hindi ba? Hindi alam na alam mo sabihin. Para mapalugod mo yung naghanda, kapatid na Rodel. Opo. Para mapalugod mo yung naghanda. Sabi mo nga, hindi lang basta kakainin mo yung inihanda. Opo. Kakainin mo nang ipinapakita mo, pinararamdam mo na nasisiyahan ka doon sa kanyang inihanda. Opo. Hindi ba kapatid ng Jose, ano? Opo, relate na relate po kami dyan. Napakarami po po yung naalala tuloy. Tungkol lalo na po may kapatid na kami. Alam niyo naman po si Brother Eli, mga kapatid. Mahilig maganda po magluto para sa kapatid.
Pag nakikita niya kuya na sarap ka doon sa kinain niya, masayang masaya yun. Pero pagka po yung naghain siya, pinagpaguran niya, nandiyan na, naku, dumating ka, naku, busog po ako, kakakain ko lang po. Parang malulungkot po siya kasi parang yung kanyang inihanda nakakabawas ng ano yun, ng kaluguran na hindi mo napagbigyan yung kanyang pinaghirapan, pinaghandaan niya. Iba po talaga yun. May kagaya nga po nito na sinasabi ko ni Kuya, meron pong inihandaan doon sa atin na dapat natin lakaran. Tapos ayaw mo doon lumakad. Iba nilalakaran mo. O paano malulugod ang Diyos doon? May inihanda siya para sa atin. Kaya ganun po Kuya, naalala ko po ang mga bagay na yun. Nakaka-relate kami kasi kami nga, alam na namin din po yun, kaya nga kami po kahit gusto. Masarap naman talaga po yung niluto ni Rebecca. Talagang kakainin mo at makikita mo, sasabihin mo pa, totoo naman, yun ang naramdaman mo. Bundat na po ako, pero gusto mo pa po. Kasi talaga pong masarap. Lalo na po, alam mo kung sino yung naghanda. Ang Diyos po naghanda Di ba? Ma-appreciate mo talaga yun. Oo, meron kang tamang pagkakilala. Ganun po yun po. Salamat po sa Diyos. Kaya maliwanag yan, na sinasabi, hatag mo ulit kapatid na Rodel yung tatlong sitas na yan, lalakad ng nararapat sa Panginoon. Diba? Bakit? Yun, yung paglakad mo ng nararapat sa Panginoon, sa buong ikalulugod niya yun. At magsipamunga sa bawat gawang mabuti. Bakit magsipamunga tayo sa gawang mabuti? Kasi doon ka nga lalakad Diba? Dahil yun nga yung paglakad na nararapat sa Panginoon kasi yung inihanda niyang lakaran mo. Na pag doon ka lumakad, mapapalugod mo ang Diyos. Hindi naman yun mahirap na i-assess kapatid na Rodel. Paglakad mo ngayon doon sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos para lakaran, mapapalugod mo ang Diyos. Kaya nga, paano naman tayong lalakad? O di madali mo na ngayon maiintindihan kung paano ka ngayon kakain ng inihanda sa iyo ni Sis Lanlan. Ang kinain mo at ang sinasabi mo, puro rin, ano ba naman kung niluto mo na to? Ano ba naman itong ganito ang lasa? Asang balabangan sa akin? Tingin mo kapatid mo rin, mapapalugod mo yung naghanda. Yung sinamot yung so naintindihan mo ngayon ng Diyos. Opo. Salamat sa Diyos. Ang galing-galing nito. Di naiintindihan mo. Kaya nga, yung sabihin na magbigay ang bawat isa, gagawa tayo ng ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob. O dahil sa pinipilit talang kumain. Opo. Bakit? Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya, gumagawa ang masaya, naglilingkod kang masaya, lumalakad ka sa daang inihanda niya ng masaya ka. Kaya nga, maglingkod tayo na may kasayahan sa Panginoon, kapatid na Rodel. Ano mo bisa, di ba sabi siyendos ng awit, maglingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon. Anong isang expression, kapatid na Rodel, na ikaw ay naglilingkod na may kasayahan. Magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Kaya alam mo yung pag-awit sa Diyos, kaya nakalulugod din yun sa Diyos. Sinabi, di ba, doon sa 147:1 naman ng awit, na purihin ninyo ang Panginoon, mabuting umawit ng magpapuri sa ating Diyos, sapagkat maligaya ang pagpuri na kalulugod. Bakit nakalulugod? Kasi expression yun ng kasayahan kapag nilingkod.
Pag umaawit ka ng pagpuri sa Kanya, expression mo yon ng masaya ka sa paglilingkod mo sa Diyos. Tignan mo din. Diba? Kaya nga, nagbabataba ang sino man. No, kapatid na Rodel, ano gagawin mo? Sabi, 5:13 ng Santiago. Manalangin. Natutuwa ang sino man, awitin niya ang mga pagpupuri. Kita mo, no? Yung pag-awit ng pagpupuri, expression kasi yun ng katuwaan. Kaya, maglingkod na may kasayahan, umawit, magsilapit na may awitan. Kasi yung pag-awit, expression yun ng katuwaan. Awit ng pagpuri, kapatid na Rodel. Kaya alam mo, yung pag-awit natin ng pagpupuri sa Diyos, mahalaga to express yung ating kaligayahan, kasayahan sa paglilingkod. E pagka naglilingkod ka na may kasayahan, nalulubog ang Diyos doon. Bakit, kapatid na Rodel? Kaya nga sinabi, ang pag-awit ng pagpuri nakalulubog. Dahil ang isang bagay na nakapaloob dun sa magbigay ng ayon sa pinasya ng puso, hindi mabigat sa loob, dahil sa pinipili, iniibig ng Diyos yung nagbibigay ng masaya. Naglilingkod na may kasayahan, lumalakad sa daang inihanda ng masaya ka. Tamo, Brother Rodel, madali mong maiintindihan kasi pagka ikaw kinain mo yung pagkain inihanda ni Sis Lanlan, na kaya mo lang kinain dahil napilitan ka. Pagkatapos, hindi mo kinakain na may kasayahan. Ikaw na magsabi, kapatid na Rodel, kung maiuulat mo basta, kahit na plansyahin mo ng mainit na plansya, kung maiuulat mo mukha niya. Hindi nga, naintindihan mo ba ngayon? Opo, kuya. Madali po maintindihan, kuya. Totoo yan eh. Ipinaghanda ka ng Diyos ng lalakaran mo. As nakita niya, nilalakaran mo ng masaya. Malulugod siya sa'yo. Matutuwa siya. Parang ganun lang din po. Galing ka sa biyahe. Alam niya darating ka, pinaghanda ka, pinagluto ka. Pagdating parang nung kakain kayo puro ka reklamo at parang napipilitan ka lang ayaw mong kainin. Madidismaya yung naghanda eh. Magdaramdam po yun. Imbis na tatabi siya sa lamesa kahit kumain na, anonorin kang kumakain. Pero pagka talagang naman pag-upo mo, wow, sabi mo na, salamat sa Diyos. Pagtikim mo, sarap. Diba? Ba, may kasama pa pong ano yun, hag. At saka kiss. Kapag kumakain ka. Ang saya-saya po ng paligid, kuya, pagka gano'n. Naiintindihan ko po yan eh. Kasi pinaghanda ka eh. Di ba? Bilang appreciation mo, kung pagkain yun, kainin mo na talagang masaya ka. Ganun po pala yun, mga kapatid, ano? Kasi ang ganda-ganda ng mga sitas kuya. Sabi nyo nga po, simple lang. Simple lang, pag naintindihan mo na, pero pagka hindi mo makikita eh. Pero ang ganda ng mga nakapaloob doon. Kaya pala gano'n ang mga salita ni Pablo. Magsilakad kayo. Sabi niya sa, yung binasa natin nung nakaraan eh. Doon lang tayo sa 2:10 kumonekta po eh, ng Efeso po eh. Hindi ko masyado pong napansin din yung magbigay lubod sa Diyos eh. Hindi ko napansin yun eh. Doon sa 4:1 ng Thessalonica, ayon sa tinanggap ninyo sa amin na kung paanong kayo dapat magsilakad at magbigay lubod sa Diyos na gaya ng inyong paglakad upang kayo magsipanagana ng higit at higit. Sabi sa Biblia, kung paanong kayo dapat magsilakad at magbigay lubod sa Diyos. Saan ka ba lalakad? Diba? Doon sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una.
hanggang doon tayo nung nakaraan sa 2 ng Efeso bakit magsisipanalana ka ng higit at higit? Saan ka sasagana? Di doon sa paglakad mo, doon sa nilalakaran mo. Kaya saan ka sasagana? Sasagana ka sa mabubuting gawa. Ganun po yun ang nakita natin nung nakaraan Hindi natin po, ako di ko napansin maganda yung magbigay lugod sa Diyos, magsilakad kayo, magbigay lugod sa Diyos. Pero nung idinugtong ni Kuya yung ulogis ng Colosas, na binasa na rin po natin yan ng mga nakaraan, upang kayo'y magsilakad ng nararapat sa Panginoon sa buong ikalulugod niya. Ano yung ikalulugod? Buong ikalulugod niya. Yung tayo po'y lumalakad ng nararapat sa Panginoon. Ano ba yung paglakad ng nararapat sa Panginoon? Di nga po yung paglakad doon sa daan na kanyang inihanda. Inihanda niya yun. Di ba? Tapos, doon ka sa ibang daan dadaan. Malulugod kaya sa iyo ang Diyos na naghanda? Sa isang simpleng halimbawa, pinaghanda ka ng nagmamahal mong asawa ng pagkain pinaghirapan niyang iluto. Pagkatapos ang kinain mo, hindi yung niluto niya. May natira kang baon-baon mo galing sa pinanggalingan mo, yun ang binanatan mo. Di mo man lang kilalapit yung niluto niya. May imagine mo na kung anong mararamdaman niya. Parang magdaramdam siya sa madaling salita, magdaramdam siya sa iyo. Hindi ka man lang marunong mag-appreciate ang mangyayari. Mga kapatid, hindi ka makakapagpalugod sa Kanya. Madaling maintindihan yun. Yung Diyos, sa Kanyang pag-ibig, ipinaghanda ka ng lalakaran dahil gusto Kanyang mapabuti. Hindi ka doon dumaan. Hindi mo siya mapapalugod. Pero pagka lumakad ka, doon sa daan Kanyang inihanda, yun po ang Kanyang buong ikalulugod, mga kapatid. Kaya pala ang dugtong ng Colosas, upang kayo magsilakad ng nararapat sa Panginoon sa buong ikalulugod niya at magsipamunga sa bawat gawang mabuti. At magsisipamunga sa bawat gawang mabuti. Kasi nga, lumalakad ka doon sa dapat mong lakaran inihan ng Diyos na yun nga yung mga mabubuti pa. Di mamumunga ka nga sa bawat gawang mabuti dahil doon ka kasi lumalakad. Yung sa Thessalonica naman, sasagana ka ng higit at higit saan? Doon sa mabubuting gawa. Sabi ng Biblia, dahil doon ka rin kasi lumalakad. At yun po ang ikalulugod ng Diyos, mga kapatid. Ganon din yun. Makikita na po natin ngayon bakit sinasabi sa Biblia, iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Yun kasing pagbibigay, bahagi po yun ng mabuting gawang inihanda ng Diyos. Nakita ka niya, nagbibigay ka. Hindi lang pinipilit ka. Nagbibigay ka talagang masaya. Kumbaga, sumusunod ka, lumalakad ka doon ng masaya. Iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Nalulugod po siya doon. Pagka nakikita ka niya, masaya mong nilalakaran yung inihanda niyang daan. Para mo nang nakita ang asawa mo, na pag upo mo sa lamesa, pagkapanalangin, kumakain ka, sarap na sa kinakain mo, with matching appreciation pa ng pananalita habang kumakain ka. Naku, napakasaya mo. Kahit napagod din sa pagluluto, sulit na po. Bayat na yun, tuwan-tuwa yun. Makita mo, tapos ka nang kumain, nakangiti pa yun. Mga kapatid, bakit? Karanasan po natin pare-pareho yun ganun ang Diyos Kaya sabi sa Biblia, maglingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon. Yun ang gusto ng Diyos, maglingkod kang masaya. Lumalakad ka doon sa daang inihanda niya, masaya ka. Ang isang ekspresyon na masaya ka, magsilapit kayo sa Kanyang harapan na may awitan. Yung pag-awit, mga kapatid, ng pagpupuri sa Diyos, ekspresyon niya ng kasayahan sa paglilingkod sa Kanya. Yung paglakad doon sa daan na inihanda niya. Kaya yung pag-awit, nakalulugod po sa Diyos yun. Ang ganda ng mga dugtungan 147:1, ang pagpuri ay nakalulugod. Ba't nakalulugod sa Panginoon yung pagpuri? Expression mo kasi yung pag-awit mo ng pagpupuri sa Diyos, ng kasayahan mong lumakad doon sa daang inihanda niya. Lumalakad ka ng nararapat doon sa buong ikalulugod ng Diyos, mga kapatid. Kaya sabi sa Biblia, may sakit baga ang sino man, manalangin siya. Natutuwa baga ang sino man, awitin niya ang mga pagpuri, expression niya ng katuwaan natin, ng kasayahan natin sa paglakad doon sa daang inihanda ng Diyos. Nakalulugod po yun sa Diyos, mga kapatid. Ba't siya nalulugod? Nakikita ka niya, yung inihanda niya,
masaya mong nilalakaran. Yun po, napakaganda po nito, mga puntong ito na nadagdag ngayon. Pag lumalakad ka doon, nalulugod ang Diyos, yun ang buong ikalulugod niya. Masaya siya doon pagka nakikita niya yun. Bahagi lang yun yung, kasi nakaano lang tayo, iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Talagang totoo yun. Pero bahagi lang yung pagbibigay ng paggawa ng mabuti. Lahat ng paglakad mo sa utos ng Diyos na ginagawa mong masaya, nakalulugod sa Diyos yun. At sa pagkalugod niya, iniibig niya yung nagbibigay ng masaya. Kapag ka iniibig ka niya, ibig sabihin, nalulog po siya sa iyo. Yung kasing hindi mo kinalulugdan, parang utos ibigin mo, pero ewan ko kuya. O kaya nga, diba, ang kasunod, magagawa ng Diyos. Ano ang mangyayari? Ano? Yung kasunod, kapatid na rin. Opo. Na ang lahat ng biyaya magsisagana sa inyo upang kayo na mayroong laging buong kaya sa lahat ay magsipanagana sa bawat mabuting gawa. Lalong sasagana ng sasagana sa mabuting gawa. Bakit? Lalo kang ipaghahanda ng ipaghahanda. Tama po. Naintindihan mo, kapatid na Rodel. Oo, tama po. Ipaghahanda, ikaw ba naman nakita mo, kaya pinaghanda mo, kinakain. At pag kinain, masayang kinakain yung inihanda mo. May matalagang may gusto, kapatid na Rodel, hindi dahil sa napilitan lang, inapat mo lang, kain mo, masarap yan. Masarap ano? Oho. Hindi. Sabi mo, masarap ba? Masarap. O kahit hindi masarap. Hindi, talagang, alam mo, alam naman ng Diyos kung nasasarapan ka o hindi. Opo. Diba? Di mo naman pwedeng dayain ng Diyos at sabihin mo sa Kanya, po, masarap. O, hindi naman pala. O, alam niya kung ano nasa puso mo eh. Ano ibig sabihin? Lalo mong ipaghahanda ng Diyos ng mabubuting gawa. At alam mo, dapat mong gawin. Kaganon, kaya alam mo, dapat lagi, kapatid na Rodel, kakainin mo lagi yung handa, Mrs. Lanlan, na inihanda sa iyo. Basa, Res 27 ng Kawikaan. Tignan mo ang panibagong perspective. Huwag mong ipagkait ang mabuti sa kinauukulan pagka nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito'y gawin. Hindi gawin mo agad. Amen. Di ba, kapatid? Huwag mo ipagkakait. Bakit? Inanda ng Diyos yan eh. Opo. Kaya huwag mo ipagkakait. Inihanda sa iyo ng Diyos eh. Kasi siya ang naghahanda nun eh. Ng gawang mabuti para siya nating lakaran. Kaya inihanda ng Diyos yun. Nandyan ngayon. Ayaw mong lakaran. Kaya every opportunity, kapatid na Rodel, kaya sinasabi ni Pablo na samantalang ano'y may pagkakataon, yung grab the opportunity. Kapatid na Rodel, grab the opportunity. Huwag mo palagpasin. Huwag mong ikakait. Bakit? Kasi nilalakaran mo yung inihahanda ng Diyos. Amen. At pag ginagawa mo yun, ng may kasayahan, kapatid na Rodel, nakakita ka ba ngayon ng mas malawak na perspective dun sa maglingkod na may kasayahan? Nakakakita ka ba ngayon ng mas malawak na perspective sa paglakad ng nararapat sa Panginoon na nakapag-apalugod sa Kanya? Na bawat opportunity ngayon na mayroon ka para gumawa ng mabuti, isipin mo, yan, idihanda ng Diyos para sa iyo. Idihanda ng Diyos. Kaya, lakaran mo, kapatid na Rodel. Lakaran natin ng may kasayahan. At mag-i-increase ka ng mag-i-increase. Lalago ka sa kaalaman ng Diyos. Sabi, di ba? Magsipamunga sa mabuti, sa bawat gawang mabuti, at magsidago sa kaalaman ng Diyos. O pagdating doon sa
sinasabi ni Pablo dun sa Thessalonica sa 4:1. Di ba? Yan ang sinasabi na magsisipanagana tayo ng higit at higit. Oh. Bakit higit at higit? Brother, ipaghahanda ka ng ipaghahanda ng Diyos. Amen. Kaya, habang pinaghahandaan ka naman ng Diyos, magbudela ka ng may kasayaan. Opo. Diba? Opo. Pananaw ba dyan, Brother Johnson? Talaga naman, kuya. Ito po, lalo pa kung nagpatingkad sa dati mo na po sinasabi sa amin, kuya. Habang inilalatan mo po itong mga katwiran, ay akin na pong naalala yung mga sinasabi mo dati. Ito na nga po ito. Kung bakit, yakampas ko na po mga kapatid, kuya, sa realidad na nangyayari. Kaya tayo ngayon, ganito, tingnan nyo na po, hindi na po wala kayo sa NCGI Cares natin. Ganito po karami ang bumubukas na dapat nating harapin. Kasi po, ang Diyos ang naghahanda eh. Lalakaran natin yung gawa mabuti. Hindi naman din po tayo talagang may gawa. Inihanda ng Diyos para sa ating nalakaran. Ayan na, inihain na ng Diyos. Bawat bubuksan niya na opportunity, ikaw naman lakad ka ng lakad. Kung baka sa pagkain na inihahanda niya, kain ka ng kain, masaya kang kumakain, masaya kang lumalakad. Aba, lalo ka pang ipaghahanda ng Diyos, lalo ka pang bibigyan ng lalakaran, lalo ka pang bibigyan ng opportunity. Ganun po na po agad nakikita ito, kuya, kasi yun po ang realidad naman talaga eh. Tingnan niyo po yung NCGI Cares natin sa buong mundo. Simula sa kung paano nag-umpisa sa isang humble na pasimula, inihanda ng Diyos, kahit yun na rin yung lahat ng nabuksan sa buong mundo. Pagka nga pala naman yung gaya ng pagkagamit ni Kuya dyan sa translated 7 po ng kawikaan na yan, huwag mong ikait ang mabuti sa kinaukulan. Pagka nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito'y gawin. Ilang beses na ba nating narinig kay Kuya yan? Sa NCGI Cares mismo, ginagamit po niya yan. Habang ini-apply natin yung sinasabi niya dati pa, at ngayon na ito pang isang mas magandang perspective naman, binigay sa iyo ng Diyos yung kapangyarihan. Ito yung opportunity, lakaran mo to. Dito naman, lakaran niyo to. Ito, binuksan niya dito, lakaran niyo to. Tingnan niyo, dumami na dumami sa lahat ng bansa. Iba-ibang lingwahe lang po ang tao, pero yun din po yung NCGI Cares eh. Midi Cuida, Meiji Cuida, sa Africa kung paano po tawagin. Iba-iba po, sa Asia ganyan din. Pero may isa po, lahat inihanda ng Diyos. Tayo naman habang lakad tayo ng lakad, bukas ng bukas. Niya po may letters tayo. Tinatanggap po yan. Ngayon lang po, pinalawa na naman po tayo na tinanggap ng mga pamanhik ng mga alkalde naman sa ibang mga bansa. Kagaya po sa Peru, kagaya din po sa Honduras, may bago na naman po, wala na po katigil-tigil ito, mga kapatid. Sino ba ang nagbubukas? Sino ba naghahanda? Hindi ba ang Diyos? Siya po nagbibigay sa ating loob. Opportunity na gawin natin habang ginagawa natin ang ginagawa, samantalang sunod tayo na sunod sa kanyang kalooban. Nakikita ng Diyos, masayang-masaya natin ginagawa, pagod, puya, hirap sa katawan yung dinadanas ng mga kapatid natin. Lahat na nagpa-participate, pero nakikita ng Diyos, masaya tayo. In fact, maawi pa nga tayo ng papuri eh. Habang tayo po ay naglilibot ng masaya, expression yun, ang ganda ng pagkabanggit ni Kuya dyan po sa 5:13, napansin ko siya. Sabi ko, hindi ko siya nakikita ng ganyan na gaya dati. Pero yun nga po, expression yun ang katuwaan sa paglilingkod. Utos ng Diyos, maglingkod ng masaya. Utos ng Diyos na tayo po, huwag tayo malungkot sa ating paggawa, sa ating mga paglilingkod. Habang lumalakad kayo na po kasi natutunan natin, Kuya, pabayaan niyo pong i-express ko din po. Kasi nakita ko yung napakagandang pagkakalakad po ninyo doon sa prayer meeting. Na kung paano nagko-collaborate, nagtutulong yung mga sinulat ng mga penmen ng Diyos. Si San Pablo, si Santiago, si Juan, si Pedro, halimbawa. Isa naman po tinutukoy nila. Yung paghahasik ng ayon sa Espiritu, yung paglakad sa gawang mabuti, yung paglakad kay Kristo, yung pagkatakot sa Panginoon, yun po pag-ibig sa Diyos. Lahat naman po yun, isa lang naman din po nilulunduan. Yun po yung
kay Kristo, umuuwi ang kautusan at ang dulo ng lahat ng yan. Buhay na walang hanggan. Kaya kung tayo naman ngayon, ito, ilalapat mo ngayon dito, aani tayo ng buhay na walang hanggan. Magpatuloy lang tayo na lumalakad sa binubuksan ng Diyos sa atin, ang mga gawang mabuti. Maging masaya tayo dyan, para haramihin ng Diyos yan. Kaya pala sasagana kayo ng higit at higit, sinasabi ni Pablo, doon po sa unang Thessalonica 4:1. Dadami talaga eh. Bakit? Siya magbibigay na magbibigay. Kung baga sa pagkain na niluluto niya para sa atin, kain ka ng kain. With gusto, sabi nga ni Kuya, masaya-masaya ang Diyos. Nakikita niya na na-appreciate natin yung kanyang mga inihanda na kinakain natin. Nakikita niya na masaya-masaya tayo sa paglakad doon sa kanyang inihandang mabubuting gawa. Ay, bigyan pa ng bigyan. Sige, eto pa. Magbubukas siya, maghahanda siya. Ang tayo, susunod na lang sa kumpas ng Diyos eh. Sabi ni Kuya noon pa, ay ako po talaga Kuya. Masaya rin po ako. Dito sa akin, natutunan ngayon. Hindi na po yung kanina siguro yung sinasabi mo nga po, ay dapat alam mo, may confirmation. Hindi mo basta sinabi na, eto, gano'n. O pagkatapos yung ginawa, tama ba yung ginawa? Dapat alam mo paano, kasi utos eh. Gawin ninyo. Yung mga utos, dapat gawin natin 28-29 kayo. Gaya ng iniutos kung paano yung itinuro, na sabi, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Ang narito, ako'y sumasaya nyo palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Paano mapaggawa? Paano mong nasabing nagagawa ng tama? Paano mo nasasabing nagagawa ng ayon sa kalooban ng Diyos? Abay, pagka pala nilalakaran mo ng nilalakaran, yung kanyang inihanda para lakaran, yung mabubuting gawa para dapat natin gawin. Ang ginagawa mo, pinaparami niya ng pinaparami. Yung kanyang inihanda para sa atin, para lakaran natin. Kung baga sa pagkain, luto siya ng luto. Tayo naman kain ng masaya. Meron ka nang nakikita ng indikasyon doon. May confirmation ka naman nakikita doon. Ganun ko po na-analyze ko yung sinasabi po ninyo. Meron talaga, hindi basta nasabi mo lang na natupad mo. Hindi basta nasabi mo, ay sinunod ko kasi sabi, binasa, ganun eh. Hindi. May makikita ka, ang Diyos mismo magpapakita kung paano. Yung kanyang sinasabi kung talagang nalugod siya doon sa ginawa mo. Yun, kanina i-clip ni Kuya yan. Colossus 1 Gs, 4:1 ng unang Thessalonica, at saka yung 2 Gs ng Efeso na yan. Ako talaga yan yung mga punto na yun dyan eh. Kasi ang sinasabi nga po ni Pablo, kanina doon sa 4:1, pagka tayo po ay lumalakad, kayo dapat magsilakad at magbigay lugod sa Diyos na gaya ng inyong paglakad upang kayo magsipanagana ng higit at higit. Ngayon ko po nakikita yung correlation itong lahat ng ito. Dito sa mga sinasabi, pagdating sa Colossus, nasabi niya upang kayo magsilakad ng nararapat sa Panginoon sa buong ikalulugod niya. Talagang may paglakad na ikinalulugod ng Diyos eh. Kaya nga, lalakad tayo, gaya ng sabi ni Pablo sa 4:1, na makapagbibigay lugod sa Diyos, na gaya ng inyong lakad, upang kayo magsipanagana ng higit at higit. Ano kaya ako yung higit at higit na sasagana na gano'n? May tinutukoy na paglakad. Ang lalakaran naman natin, definitely, hindi tayo lalakad ng ibang lakad. Yung inihanda ng Diyos, alam niyo yung salitang inihanda, napaka-significant pala yan dito sa ating ginagawang paglakad. Dapat alam mo kung ano nilalakaran mo. In the first place, hindi malulugod ang Diyos pagka nilakaran mo, hindi yung kanyang inihanda para lakaran, sapagkat tayo kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa ng mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Pagka ngayon nilakaran mo ng nilakaran yung lahat ng inihanda ng Diyos na yan, makalulugod sa Kanya. Ay magsisipanagana ng higit at higit. Bakit? Ipaghahanda ka ng Diyos ng ipaghahanda, ipagluluto ka na ng ipagluluto kumbaga sa pagkain dahil nalulugod ang Diyos. Doon sa iyong paglakad, doon sa iyong pagkain, doon sa ating paghahasik na ayon sa Espiritu, lahat yun
Ang ganda po ng connection ng lahat ng pagkataon na nagko-collaborate ang lahat sa ating mga natututunan ng mga sulat. Pero salamat sa Diyos kasi yun po. Bagaman ako po, halaga po ito mga sitas nito. Tayo po'y bugbog sa sitas, sa basa ang mga sitas na ito. Dahil tayo po ay talagang tinuturuan sa gawang mabuti. Mas nakaka-appreciate po yan pagka ganitong dugtong-dugtong po na nakalatag yung mga katwiran. Lahat may kislap po ng karunungan na kapag-loob. Salamat po sa Diyos na mga. Kaya yung paghahanda ng Diyos, kapatid na Joseph, kapatid na Rodel, kung maaalaala ninyo, sinabi na nga na tinuro ng kapatid na Eli, napakaraming nagdadaanan para ma-prepare sa'yo yung mabuting gawa na yun inihanda sa'yo pagkatapos hindi mo naman lalakaran. Diba? Hinahawi ng Diyos yung lahat ng mga panghadlang, binabarahan lahat. O magapa ko yan, shoot na. Ayan na, libre-libre na, magsushoot ka na. Hindi mo isushoot. Di kaya, yung bawat pagkakataon na ibinibigay ng Diyos po sa atin, mga kapatid, na may magawa tayong mabuti, paghahanda ng Diyos yun para sa atin, para i-grab mo yung opportunity na yun, lakaran natin, para sumagana naman tayo ng sumagana doon. Mas lalo, higit at higit. Makikita po natin yun. Bakit magkakaganon, kapatid na Rodel? Alam mo ito, makikita natin, di ba? Kailangan natin ng confirmation. Maramdaman mo, makita mo yung resulta na ito nga tama. We're doing it the right way. Hindi, ang isang makikita mo, kapatid na Rodel, the more na kasagana, mag-i-increase, you will have more opportunity para magawa mo ng magawa yung mga bagay na gusto ng Diyos na gawin natin, yung mabubuting gawa. Yung isa pang nakapaloob dyan, kapatid na Rodel, di ba, balik tayo, di ba, pinasabi doon sa Colosas, babalikan natin yung unang G's, na magsisilago tayo sa kaanan ng Diyos. Dahil sa nagbubunga tayo sa bawat gawang mabuti. At nakalulugod yung ating mga paglakad. Dahil ang paglakad na ginagawa natin nararapat sa Panginoon. Bakit yun ang nararapat? Yun kasi yung inihanda niya. Alam mo, ang kasunod niyan, kapatid na Rodel, sa 11, na kayo'y palakasin ng buong kapangyarihan ayon sa kalakasan ng kanyang kaluwalhatian sa buong pagtitiis at pagpapahinihod na may galak. Kaya pala, kapatid na Rodel, makakaramdam ka ng iba yung lakas. Bakit? Kapatid na Rodel? Ito iparallel mo ngayon yan dito. Puno 11, kapatid na Rodel, puno 11 ng Colosas. Sabi nga ni Pablo, doon sa ikala ng Corinto, 4:16, kapatid na Rodel, basa tayo. Kaya nga, hindi kami nanghihimagod. Bagamat ang aming pagkataong labas ay pahina, ngunit ang aming pagkataong loob ay lumalakas sa araw-araw. Ayaw, kapatid na Rodel. Kaya hindi nanghihimagod. Bakit? Lumalakas sa araw-araw bakit lumalakas? Kapatid na Rodel. Kasi inalalakas ka ng Diyos ayo'y palakasin ng buong kapangyarihan. Bakit ka pinalalakas? Kasi lumalakad ka ng nararapat sa Panginoon. Nilalakaran mo yung daan na dapat mong lakaran na inihanda ng Diyos. Kaya nagbubunga ngayon sa bawat gawang mabuti.
Anong nagbubunga? Lumalago sa kaalaman ng Diyos. Ano nga yung masasabi na lumalago sa kaalaman ng Diyos? Ayo'y palakasin ng buong kapangyarihan ayon sa kalakasan ng kanyang kaluwalhatian sa buong pagtitiis at pagpapahingod. Hindi kapatid na Rodel, mararamdaman mo pala yung kalakasan na yun. Na bagaman ang iyong pagkataong labas ay pahina dahil hindi natin maiaalis, tumatanda tayo, kapatid na Rodel. At habang tayo ay tumatanda, salamat sa Diyos, inabot ko pa yung araw na ito. Sabi ko nga noong araw, pagka ako umabot ko ng 50, malaking kapalaran na yun. Awa ng Diyos, nakalagpas na ako ng kaunti, lalapit-lapit na tayo ng kaunti. Kumbaga, to the nearest ends, alapit na tayo kapag naroon sa dual citizenship. Ang ibig ko lang sabihin, bawat araw, tumatanda tayo Kasi you will always be a day older pagka umabot ang bukas. Kaya bukas, kung isasapit, dito pa tayo, but a day older. Pag gano'n, kapatid na Rodel, kung nakalagpas ka, nakakulo ka ng 1 buong taon, awa ng Diyos, you will be a year older. Opo. Ngayon, kaya hindi mo maiaalis yun, itong ating pagkataong labas, pahina niya. At habang lumalakad tayo doon sa daan na inihahanda ng Diyos at inihanda niya upang ating kakaran, makikita mo yung pagbabago, kapatid na rin, sa araw-araw. Ano yung pagbabago sa araw-araw? Habang ikinandram mo yung opportunity, habang nilalakaran yung daan na inihanda ng Diyos para ating lakaran, lalakas ka naman. Daan ka makakaramdam ng paglakas na yun? Ay, yung pagkataong loob mo, kapatid na Rodel, doon mo mararamdaman yung paglakas ng iyong pagkataong loob. Ay yung alakasin ng buong kapangyarihan. Bakit? Bunga yun, kapatid na Rodel. Noong mga paglakad natin sa daan na inihanda ng Diyos para natin lakaran. Kaya magkakaroon tayo ng pagkakabilago ng kaalaman sa Diyos at ang lakas ng ating pagkataong loob. Well, confirmation yan. Pag nararamdaman mo ngayon yung paglakas ng pagkataong loob mo, bagaman at nararamdaman mo naman sa kabilang dako ang hina ng iyong pagkataong labas. Ibig sabihin, kapatid na Rodel, nakakalakad ka doon sa daan na inihanda ng Diyos upang siya natin lakaran. Kaya makikita mo, habang tayo ay nagsisikap ng paggawa noong mabuting bagay na inihanda ng Diyos para ating lakaran, Rodel, makikita mo, halakas ka ng lalakas. Kaya yung mga humihina sa pananampalataya, hindi lumalakas. Ang ibig sabihin nun, Rodel, hindi nun ginagrab ang bawat opportunity na ibinibigay ng Diyos para malakaran natin yung daan kanyang niyanda. Pero kung ang bawat oportunidad na ibinibigay sa atin ng Diyos para lumakad sa daan na inihanda niya ng una upang siya nating lakaran, ating sinasamantala, ginagrab natin, nararamdaman mo sa loob mo yung kapatid na rin. Sa iyong pagkataong loob, mararamdaman mo, lumalakas araw-araw. Yun yung narinig ko sa mga kapatid. Opo.
At nadidinig mo ba yung sinasabi nila, Brother Del? Opo, kuya. Na nararamdaman nila yun. At ayaw makakapagsabi din po, mga kapatid. Sa bawat mabuting gawa na ating nilalakaran, sa bawat opportunity na binibigay ng Diyos, na ating iginagrab para lakaran yung daan kanyang inihanda. Pati na rin, kaluguran ng Diyos yun. At dun sa kaluguran ng Diyos na yun, iibig ng Diyos. Yung, dahil ang ibig ng Diyos sa atin, inalalakas naman ang iyong kataong loob. Habang ikaw naman, deteriorate na iyong kalakasan sa nilabas na pagkatao. Kapatid na rin, ibig sabihin mo, yung paghina ng katawan natin, take mo ito sa ganitong kapatid na rin. Ang hina ng pagkataong labas mo, habang lumalapit ka na doon sa iyong papahinga, lumalapit ka na doon sa mga araw na kung saan mga tagapanangis ay magsisigala hanggang sana, kapatid na rin. Malakas naman ang lumalakas yung pagkataong loob mo. At yung kapatid na rin, dahil sa ilalakaran mo yung inihanda ng Diyos na dapat mong lakaran. Ano ngayon ang wakas? Di ba? Kulay na walang hanggan. Ano ibig sabihin? Brother, habang lumalapit ka doon, nakamatay ng iyong katakong labas. Huwag mo kalilimutan. Ikaw naman ay punta doon sa buhay na walang hanggan. Amen. Doon sa ang taong ibibigay ng Diyos sa atin, ang iyong tawang ibibigay ng Diyos sa atin. Yun ang loob. May taong loob yun, nagkataong loob. Pero itong ating tawang nauukol sa lupa, habang yan, palapit na sa kanyang paglisan ng kapatid na rin. Welcome naman yun doon sa tawang ukol sa langit. Lapit naman ang palapit na into the achievement noong ating minimit na ating goal. Kaya ito ay i-observe natin, mga kapatid na rin. Mararamdaman natin yung paglakas ng ating katapong loob. Bakit? Kasi, kaya nga sinabi, kaya nga hindi kami nangingimago. Bakit? Huwag kasi tayo mapagod sa paggawa ng mga ito. Pagkat sa kapanahonan ay magsisipag-ani tayo, hindi tayo nangingimago. Sabi niya doon sa 9 ng Galatia. Kaya nga hindi kami nangingimago. Ba't naman hindi nangingimago? Kasi nga lumalakas araw-araw. Diba? Alam mo, kaya ka mapapagod pag nangihina ka. Pero pagka lumalakas ka, hindi ka mapapagod. Diba, Brother Rodel? Kaya ka napapagod. Nangihina. Pag nangihina ka, bawasan ang energy mo. Pagka nababawasan yung energy mo, mapapagod ka. Pero pagka nadadagdagan ang energy mo, lumalakas ka, ano pagod yun? Diba? Pag lumalakas, hindi mo papagod. Pagka nanghihina, napapagod. Paano hindi manghihina? At papaanong lalakas araw-araw? Lakad lang doon sa inihanda ng Diyos na daan na dapat nating lakaran. Bawat opportunity ay binibigay sa atin ng Diyos.
Huwag natin ikakait yung mabuti sa kinauukulan. Pag nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito'y gawin, bakit? Kasi kapatid na rin yung kapangyarihan na yun, yung lakas na yun, diba? Balikan mo yung Kolosas, kapatid na Rodel, 1:11, ayo'y palakasin ng buong kapangyarihan ayon sa kalakasan ng kanyang luwalhatian. Guruin mo, kaya ka may nagkakaroon ng kapangyarihan gawin yun, pinalalakas ka ng Diyos eh. Opo. Kaya pagka nasa iyo yung kapangyarihan na gawin yung mabuti, Rodel, ano yun ng Diyos? Opo. Bigay ng Diyos, pagpapalakas ng Diyos yun sa iyo. Magbibigay sa iyo ng Diyos ng kapangyarihan, magawa mo kung ano yung dapat mong gawin. Kasi kung hindi ka naman bibigyan ng Diyos ng kapangyarihan na gawin ng isang bagay, ng lakas para gawin ng isang bagay, hindi mo magagawa eh. Ba? Ano ibig sabihin? Yung inihahanda niya para gawin mo, ibibigyan ka niya ng equipment, ibibigyan ka niya ng tools para magawa mo. Kaya nga, magagawa ng Diyos, gumagana kayo. Pasasaganain kayo. Paano ka mapapasagana doon sa bawat mabuting gawa na yun? Pasasaganain ka ng Diyos sa lahat ng biyaya para magawa mo. Ibig sabihin, pagkaun na yun, ano? Yung nandun sa 9:8 ng Korinto, kapatid na Rodel, magagawa ng Diyos ang lahat ng biyaya magsisagana sa inyo. Bakit ka pasasaganain sa lahat ng biyaya? Para sumagana ka sa bawat mabuting gawa, lagi kang mayroong buong kaya. Kaya mo kakayanin gawin. Kasi binibigyan ka ng Diyos ng kagamitan para magawa mo. Opo. At yung lakas, kapangyarihan na ibinibigay sa iyo ng Diyos para magawa mo, dapat hindi natin makakapon. Alam mo, brother yan, huwag mong ikakait ang mabuti sa kinauukulan. Pagka nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito, ay ang kapangyarihan na yan, na magawa mo yung bagay na yan, bigay ng Diyos yan. Para magawa yung dapat mong gawin. Gawin mo, no? Wala doon din. Kaya mag-isip ka. Ano bang kapangyarihan na nagkakaroon tayo? Yung kapangyarihan ibinibigay ng Diyos para magawa natin, malakaran natin yung daang inihanda ng Diyos para natin lakaran. Huwag mong gamitin sa hindi tama ang iyong kapangyarihan. Huwag mong lakaran yung hindi inihanda ng Diyos na daan. Huwag mong kakainin, brother, yung hindi inihanda ni Sislangan. Kaysa doon sa inihanda niya, may inihanda siya, tapos ang kinain mo yung hindi niya inihanda, doon ka pasarap na sarap. Eh, tagilid ang bangka sa'yo, kapatid. Pagkain mo. Diba? Pero, confirm na, makikita mo, kapatid na rin, lalo tayo pagkakagana. At mararamdaman mo yung kapangyarihan, yung lakas na ibibigay ng Diyos sa atin para tayo ang ating pagkatawang loob. Araw-araw, nagkakaroon ng kalakasan habang ang ating pagkatawang labas ay Ana, naintindihan mo, brother, Ana, may nagdagdag kayo pag-aaral. Awa po ng Panginoon, Kuya, salamat sa Diyos. Yung paglakad po natin ng marapat na Panginoon, yun po yung paglakad natin doon sa inihanda ng Diyos na dapat nating lakaran. At yun ang buong ikinalulugod po ng Diyos pagka ganun ang kanyang nakikita po sa atin. Kaya kung sa mga talata na yun,
lagi nating binabasa po ngayon, meron tayong nakikitang karagdagang kaalaman para lalo tayong ma-inspire. Yung maglingkod tayo na may kasayahan sa Panginoon. Ibig sabihin, ina-appreciate mo yung daang inihanda ng Diyos at masaya kang lumalakad po doon. Pag nakikita ng Diyos yun yung kanyang buong ikinalulugod. Pag nakikita niyang masaya tayong lumalakad po doon, talagang ipaghahanda niya tayo ng ipaghahanda. Baga sa, madaling maintindihan po yun eh. Kinakain mo yung inihahanda sa iyo, masaya kang kinakain mo, gaganahan kong maghanda ng maghanda, yung naghahanda ng kapapakain sa iyo eh. Hindi ka makakadinig ng salitang kakatamad ka naman ipagluto eh. Mga gano'n. Diba kaya susunod, parang katamad magluto yun. Dahil di ka marunong mag-appreciate, di mo kinakain yung kanyang niluluto. Pero pagka nakikita niyang kinakain mo yung inihahanda niya, masaya kang kinakain mo, na-appreciate mo, yung naghahanda, gaganahan yun eh, na maghanda ng maghanda. May paralilisin po yun. Kaya pala sasagana ka ng sasagana sa bawat mabuting gawa. Kasi ipaghahanda ka ng ipaghahanda ng Diyos ng iyong lalakaran. Kaya dun sa Kawikaan 3:27, huwag mo ikang mabuti ka nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito'y gawin. Sabi, pag nakakita ka ng mabuti na gagawin mo, ang pananaw natin dito dapat na makita, handa ng Diyos yan. Lakaran natin. Handa niya yan eh. Pagka nasa kapangyarihan ng kamay mo na ito'y gawin, handa niya ng Diyos yan. Kaya yung sinasabi ni Pablo, samantalang tayo may pagkakataon, magsigawa tayo ng mabuti. Yung pagkakataon makagawa po ng mabuti, yun, inaalala po ni Kuya yun eh, sinasabi ng kapatid ng Eli yun. Birumoy ka, napakasama ng mundo, napakadaming demonyo, may satanas pang nanggugulo, humaharang sa paggawa ng mabuti. Dun sa oras na yun, nakakita ka ng pagkakataon, makagawa ka ng mabuti. Talagang walang makakahadlang. Sino ang gumawa nun? Sabi ng kapatid na Eli, ang Diyos ang gumawa nun. Kaya samantalahin mo na yun, i-grab mo na, gawin mo na, lakaran mo na. Sabi kasi, ang Diyos nga pong naghahanda nun, mga kapatid, ng gawang mabuti. Kaya sa atin ngayon, sa pananaw natin ngayon, kami opportunity mabuti na pwede natin gawin at nasa ating kapangyarihan, alam na natin ngayon ang isang pananaw, handa ito ng Diyos. In-repair niya para sa atin. Lakaran natin ng masaya, mga kapatid. At may confirmation naman yun eh. Kung tama ang paglakad natin, nasa tamang track ba tayo ng ating mga paggawa? Yung binasa ni Kuya sa Colossus 1:10 kanina, tapos tinuloy po niya sa 11, upang kayo magsilakan ng nararapat sa Panginoon sa buong ikalulugod niya, at magsipamunga sa bawat gawang mabuti, at magsilago sa kaalaman ng Diyos. Magsisipamunga tayo sa bawat gawang mabuti kasi lumalakad tayo doon sa daang inihanda ng Diyos. At ikinalulugod niya ng Diyos yun. Mamumunga tayo ngayon sa bawat gawang mabuti. Sasagana po tayo doon. Ano ang sunod na mangyayari pagka lumalakad tayo ng marapat, nalulugod ang Diyos sa atin? Na kayo'y palakasin ng buong kapangyarihan. Hindi na tayo ang gagawa niyan eh. Ang Diyos na po ang gagawa niyan. Kasi nakita niya, lumalakad tayo ng marapat, nalulugod siya. Ang gagawin po niya, alalakasin tayo ng buong kapangyarihan ayon sa kalakasan ng kanyang kaluwalhatian sa buong pagtitiis at pagpapahinuhod na may galak. Kasi sa paglakad, kailangan natin ng lakas. Mga kapatid, ay sabihin mo paglakad lang yan, pag mahaba-haba na nilalakaran mo, literally speaking, dadating ka sa point na mapapagod ka po eh. Nakikita ng Diyos lumalakad ka, ay susupply niya kailangan mo para makapagpatuloy kang lumakad. Para mamunga ka ng mamunga sa bawat gawang mabuti, hahandaan ka niya ng hahandaan ng gagawin mong mabuti. Para mo naman patuloy na malakaran, alalakasin ka naman niya. So ito, mararamdaman po natin ito, mga kapatid.
sa ating paglakad? Lumalakas ba tayo? Kasi sabi ni Pablo, bagamat ang aming, kaya nga hindi kami nanghihimagot, sabi ni Pablo kailan ka ba manghihimagot? Pagka nauubos na ang lakas mo. Pero pagka lumalakas ka ng lumalakas, habang nag-iinit ka kumbaga sa naglalaro, talagang nakapag-warm up ka na, nag-iinit ka na, nakakaramdam ka ng lakas, gusto mo talagang makapaglaro ka pa. Diba? Hindi kami nangihimagot, sabi ni Pablo, kasi hindi na sinasabi niya sa Galacia, huwag tayo mamapagod sa paggawa ng mabuti, huwag tayo mapagod sa paglakad, sa daang inihanda nito, sapagkat sa kapanahunan, magsisipag-ani tayo, kung hindi tayo, manghihimagot. So dapat, hindi ka mapapagod. Paano mangyayaring hindi ka po mapapagod? Isusupply din po ng Diyos yun, na nakakakita naman kasi sa'yo, kung masaya ka ba na kinakain mo yung handa niya, alam niya yun Masaya ka bang lumalakad doon sa daang inihanda niya? Alam mo niya yun. Pag nakita niya, nalulugod siya doon. Isusupply niya ang kailangan mo. Kaya si Pablo ay tumanda na, humina ng katawan kasi sabi niya, di kami nangihimagot, bagamat ang aming pagkataong labas ay pahina, ang aming pagkataong lubay lumalakas sa araw-araw. Sabi ni Pablo, meron lumalakas kay Pablo. Yung kanyang pagkataong loob, lumalakas yung araw-araw. Yun ang reason kaya hindi kami nanghihimagot. O lagi siyang may lakas, lagi siyang nakahanda na lumakad, kumbaga sa hinandaan siya, lagi siyang nakahandang kumain. Mga kapatid, bakit? May kapangyarihan, mayroon pong lakas na ibinibigay ang Diyos, isinusupply. Mga kapatid, mararamdaman po natin yun at hindi yung nararamdaman ng mga kapatid na nagsasabi, sa kanilang paggawa, after nilang magawa yun, nakakaramdam sila ng saya, gusto nilang gumawa uli, gusto nilang sumama uli doon sa dapat na magawa natin mga magkakapatid. Kaya tuloy-tuloy kahit makita mo, lalo yung mga nakakasama po natin iba, mga matatanda na rin po talaga, mas matanda pa po sa amin mga kapatid kasi ako nararamdaman ko na rin ng paghina. Kahit na halos magkasingidagan po kami ni Kuya, talagang meron na pong paghina Pero meron mas mahina pa po sa amin Pero makikita mo, willing Nandyan po mga kapatid, nakikita mo lagi at nakangiti na kasama mo sa paggawa. Bakit? Anong malakas doon? Katawan? Hindi na. Ang malakas doon yung pagkataong loob. Bakit lumakas? Isinusupply kasi ng Diyos yung lakas na kailangan po natin para lang sa ganon, makalakad tayo ng makalakad. Kaya yung sinasabi sa Press 27 ng Kawikaan, huwag mo ikaitan mabuti sa kinauukulan pagka nasa pangyarihan ng iyong kamay na ito'y gawin. Pag nasa kapangyarihan ng kamay mong gawin, ba't kami kapangyarihan gawin? Isinusupply po ng Diyos yung kapangyarihan na yun para magawa mo yung dapat mong magawa. Kaya nga sabi ni Kuya, pag meron kang kapangyarihan nasa iyo, gamitin mo ng tama. Gamitin mo doon sa gusto ng Diyos paggamitan mo. Huwag mo gagamitin doon sa hindi tamang paggamitan. Hinandaan ka ng Diyos ng lalakaran, dapat doon ka lumakad sa inihanda ng Diyos na yun. At yung naghanda, mga kapatid, at nakita niyang appreciate mo yung inihanda niya, kahit sa tao mo na lang po ilagay, malulugod talaga yun, maliligayahan yun. At mararamdaman mo kung nalulugod ang Diyos sa'yo kasi lumalakad ka ng nararapat, sinusuplayan ka po niya ng lakas at kapangyarihan sa pagkataong loob mo para magawa mo yung kanyang ibig ipagawa. At lalagyan ka naman lagi ng Diyos ng nakahandang gawang mabuti na gagawin mo nung kalakasan ipinagkakaloob po niya sa iyo. Kaya nga sabi ng kapatid na Daniel, ano po mga kapatid, bagamat yung pagkatao mo na labas, humihina po ilan. Pero yung pagkataong loob, pakiramdaman mo, lumalakas yan, laging willing yan, gusto niya na magpatuloy. Ang isang magandang puntong maging pananaw po natin, habang itong ating pagkataong labas humihina, ibig sabihin, papunta na siya sa retirement o paalis na. Yung pagkataong loob mo naman, lumalakas ng lumalakas. Habang humihina na itong dating tahanan niya na ito, itong tabernakulo ukol sa laman, papalapit ka naman ng papalapit doon naman sa katawang ukol sa langit na inihanda ng Diyos sa ating mga magkakapatid. Kaya yung lakas na ipinagkakaloob ng Diyos sa ating mga kapatid, para po tayo makapagpatuloy ng paglakad. Hindi kasi tayo makakalakad ng tuloy-tuloy pag nakaramdam ka ng pagod.
Pero yung lumalakas ng nagbabago araw-araw, lumalakas araw-araw, hindi po makakaramdam ng pagod yun. Tuloy-tuloy na lumalakad po yun, mga kapatid. Kaya may confirmation naman po sa atin. Mararamdaman po natin yun. Pag nakakita ka ng humihina sa pananampalataya, hindi kasi lumalakad yun. Doon sa dapat mong lakaran, mga kapatid. Dahil kung lumalakad ka ng nararapat doon, yung tagapagbigay ng lakas, malulugod sa iyo yun. Susuplayan kanya ng tools, ng equipments na kinakailangan mo. Kaya nga, doon sa 9:7 at 8 ng Korinto, mga kapatid, mas maiintindihan po natin ngayon ito eh. Magbigay ang bawat isa sa pasya ng kanyang puso, mabigat sa loob dahil sa pinipilit. Iniibig ng Diyos yung nagbibigay na masaya. Masaya kang nagbibigay, iniibig ng Diyos yun. Mga kapatid, magagawa ng Diyos na ang lahat ng biyaya magsisagana sa inyo. Sino gagawa nun? Ang Diyos. Mga kapatid, para saan? Upang kayo na mayroong laging buong kaya. May kaya ka, may kapangyarihan ka, may lakas ka, para sumagana ka sa bawat mabubuting gawa. Dadami ng dadami ang magagawa mong mabuti, susuplayan ka ng Diyos ng lakas, susuplayan ka niya ng biyaya na may panggagawa mo doon sa dapat mo kong magawa. Kaya ito po mga kapatid, ang ganda ng punto eh. I-appreciate lang natin yung inihanda ng Diyos mga kapatid. Lakaran natin ng masaya, lakaran natin ng may galak sa ating mga puso. Matutuwa yung naghanda. Ipaghahanda niya ng ipaghahanda. Isusupply naman niya ang lakas at kapangyarihan ng kailangan mo para makapagpatuloy ka ng iyong paglakad. Naiintindihan po natin ito mga kapatid. Karamihan sa atin, yan po ang ating nararamdaman habang tumatanda tayo. Parang mas gusto mo lalong magpatuloy ka ng magpatuloy, gumawa ka ng gumawa, at masaya ka po doon sa ginagawa mo. Salamat po sa Diyos mga kapatid, po kuya, salamat sa Diyos. Dito sa mga talatang ito, na nagkakaugnay-ugnay. Para masarap po yun eh, yung makonfirm mo, oo nga, yung nga yung nasa Biblia. Nararamdaman mo, tama, ito yun. Hindi ko alam exactly i-express ng salita, pero masarap po sa pakiramdam mga kapatid na makita mo yung espiritu ng mga salitang nasa Biblia, napo-confirm mo sa mga nakikita mo, maging sa nararamdaman mo, at mag-i-inspire yan sa atin upang tayo po ay magpatuloy tayong lumakad, at susuplayan naman tayo ng Diyos ng tools na kailangan natin at ng lakas ng pagkataong loob upang tayo po ay magpatuloy, mga kapatid. Habang pahina ang katawan, napakagandang pananaw mo. Papalapit naman tayo ng papalapit doon po sa katawang bukol sa langit naman na ating pong inaasahan, mga kapatid. Kaya wala kang dapat na kalungkot. Wala kang dapat na nakakalungkot din kung minsan bilang tao. Pero sa isang pananaw na nakikita po natin ngayon, wala tayong pupuntahan kung lalakad tayo sa daang handa ng Diyos, maging yung paghina ng katawan, maging pagsapit ng kamatayan ng ating laman, na parang may regret ka dahil meron ka pupuntahan maganda. Paganda ng paganda, kumbaga, yung pupuntahan mo habang magpapatuloy ka po. Salamat po sa Diyos. Salamat sa Diyos, kapatid na Rodel. Salamat po sa Diyos, mga kapatid. Sana kapag bigay sa atin, iba yung siglahan sa ating magpapagawa. Ang bawat pananaw na pinakikita ng Diyos sa atin na pagbibigay sa atin, iba yung pang sisikap, makalakad, tadaan na inihanda ng Diyos upang sa natin lakaran. Siya nawa tayo ng Panginoon, mga kapatid, salamat sa Diyos. Isang mabuting pagkakataong muli na mayroon tayo na makagawa ng ating mga tungkulin at makapaglingkod sa isa't isa. Sa Diyos po ang lahat ng karangalan at pagkulihan.